So magandang araw muli sa inyong lahat mga kamaestro. Ayan, so nagbabalik na naman tayo ngayon para dito sa ating panibagong video. Pero bago natin talakayin itong ating video natin ngayon mga kamaestro, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kakalimutan na mag-like, mag-comment, mag-share at syempre, i-subscribe mo na rin itong ating YouTube channel, El Maestro Sir Anton Official. Ulitin ko po, paki-search lamang sa inyong mga Google, sa inyong mga browser, sa inyong mga YouTube ng El Maestro Sir Anton Official at lalabas na po itong ating channel. Pakiclick lamang po ang subscribe button dyan kasi libre lang naman po yan, wala pong bayad yan. And syempre, ang notification bell button, pakiclick na rin po para manonotify kayo. Always updated kayo every time na may mga bago tayong upload na video katulad nito. Alright, so nabanggit ko na kanina kamaestro, meron tayo ngayong panibagong video. Sa video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan pa rin natin itong mainit-init pa ring issue sa panahon ngayon, itong the search for the new DepEd Secretary. Ayan, kasi may mga lumalabas na yung mga balita, mga usap-usapan, no? Actually, lumabas na to sa mga media outlet natin, katulad lamang ng ABS-CBN at iba't ibang mga mga news agency na napapabalita na si Senator Sani Angara ang itinutulak, no? Hindi pa naman siya talaga official candidate, kundi siya itinutulak, pinupush na maging next DepEd Secretary, no? Ayan ay ayon na rin sa endorsement ng kanyang kulig na si Senator Gatchalian. Ayan. Pero bago natin alamin yung buong istorya niyan, no? Bago natin alamin yung buong istorya niyan, bakit ba siya pumasok sa eksena dito sa pagiging next DepEd Secretary, alamin muna natin yung konting background, no, ni Senator Sani Angara. Kung siya ba ay kwalipikado, siya ba ay may sapat na karanasan, no, para maging DepEd Secretary natin. Okay, so ang kanyang buong pangalan po ay Juan Edgardo Sani Manalang Angara. Ayan. So, pero mas kilala siya bilang Sani Angara. Ayan. So, ang kanyang pong age naman is 51 years old. Ang kanyang education, ang educational attainment niya, highest educational attainment niya. So, nagkuha siya ng Bachelor of Laws, no, sa University of the Philippines, Diliman. Ayan. So, nagtapos siya ng Bachelor of Laws doon. And then, pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa law. Nagtapos siya ng Master of Laws naman sa Harvard University. Ayan. So, medyo mataas-taas ang educational attainment nitong si Senator Sani Angara. So, graduate siya ng Master of Law sa Harvard University. And mga notable accomplishments niya, ayan. So, syempre, nakilala siya una bilang congressman ng Lone District ng Aurora, no, from 2004 to 2013. Ayan. So medyo diyan nagsimula yung diyan nagusbong yung karera ni ni Senator Angara nung siya ay maging congressman ng Aurora, no? Kasi nung mga panahon na yun, kung hindi ako nagkakamali, ang kilala pa natin yan yung kanyang tatay, yung father niya, no, si Senator Edgardo Angara, po. Now, nung natapos yung kanyang term as congressman, siya naman ay na-elect bilang senator of the Republic of the Philippines, no, from 2013 up till the present. So sa kasalukuyan, siya ay member pa rin ng Senate natin and siya ang chairman ng Senate Committee of Finance. Alright? And then isa pa sa mga sa mga accomplishment niya is siya ay naging chairman ng Samahang Basketball ng Pilipinas o yung SBP. So alam na mga ng mga basketball fanatics natin kung ano yung SBP. So siya yung pinaka-head ng body natin sa larangan ng basketball. So SBP yung nagde-decide noon pag may mga laban yung Gilas Pilipinas. And ayan. So lahat ng mga international competition ng ating national team, so ang SBP ang nangunguna diyan. So siya po ang kasalukuyang chairman diyan, no, si Senator Sani Angara. Okay? So yan, so sa tingin ko ang pinaka-highlights dito, ang pinaka-importanteng naging accomplishment niya, syempre yung pagiging Senator of the Philippines. Ayan. Okay? So balikan na natin yung usapin tungkol kay Senator Angara. So sabi nga natin, siya ay ini-endorso ni Senator Win Gatchalian. Although, di ba, kung mapapansin natin sa mga unang naging pahayag ni Senator Win Gatchalian, ayaw niya ng isang politician, no, na maupo bilang isang DepEd Secretary, no, para nga daw maiwasan yung pamumulitika. Pero sa panahong ito, kumbaga nag-iba yung ihip ng hangin para kay Senator Win Gatchalian. Sabi niya, willing daw siyang magbigay ng exemption for Senator Angara. Nagtatanong bakit kinukonsider natin yung
endorsement ni Senator Win Gatchalian, kasi si Senator Win Gatchalian po ang kasalukuyang chairman ng Basic Education Committee ng Senado. Sa isang panayam, no, ipinahayag ni Senator Win Gatchalian na si Senator Angara daw is a public servant more than a politician dahil hindi raw siya sausaw dito, sausaw doon sa mga issues na tinatalakay sa Senado. So, kumbaga, before siya magbitaw ng mga salita, before siya magbitaw ng mga desisyon, talagang pinag-aaralang mabuti ni Senator Win Gatchalian. And sinabi pa ni Senator Angara na kailangan daw at karapat-dapat na humawak ng DepEd ay ang isang taong eksperyensado na sa paghawak ng isang malaking organization dahil nga ang DepEd ay mayroong almost 1 million or 1 million na mga civil servants. Ayan. So sa tingin ni Senator Win Gatchalian, si Senator Angara ay may kapasidad na humawak ng isang malaking organization katulad ng DepEd. And then syempre tinanong din si Senator Win Gatchalian kung siya ba ay willing, no, na maging DepEd Secretary if ever you offer sa kanya, kasi nga siya may hawak ng Basic Education Committee, pero sinabi ni Senator Win Gatchalian na wala sa kanyang isip yung pagiging isang next DepEd Secretary dahil nais niyang tapusin muna ang kanyang termino until 2028. So yan muna yung balita natin ngayon mga maestro, ano? So kayo sa tingin nyo, sa mga nanonood natin yan, sa mga teachers, sa mga nanay, mga tatay, sa mga lahat ng ordinaryong Pilipino, sa tingin nyo, karapat-dapat ba or okay ba sa inyo, pabor ba kayo na si Senator Sani Angara ang ating magiging next na DepEd Secretary? So kung ano yung komento nyo dyan, just comment down below, no, sa comment section natin. Alright? So dito ko natatapusin itong ating video mga kamaestro. Sabi mo, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, subscribe ka na, no, para ikaw yung unang makapanood ng mga videos na ina-upload natin, katulad dito yung mga updates sa DepEd, no, at sa ating government. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!